Isang magandang umaga mga Mars, kahit ang panahon ngayon dito sa amin ay bumabagyo. Yes, may bagyo, si Bagyong Karina. Ayan, ganyan ang sitwasyon dito ngayon sa amin mga Mars. Nakasampa na yung tubig dito sa pinaka-gutter ng terrace. Ayan. Buti na lang naka-elevate yung bahay ng aso. Tapos, ayan, paglabas ng gate dyan, papunta dun sa may labasan, sa may kanto, malalim na ang tubig. Siguro nasa hanggang hita na. So, ayan. Grabe, halos pantay na ng gutter ng terrace, so. Pero kung sa bagay, kung sumampa man yan dito sa terrace, at least dito naman sa flooring, mataas pa rin. Tignan natin doon sa likod. So, ayan. Ganyan naman ang sitwasyon dito sa likod bahay. Ayan yung tubig, oh. Buti na lang talaga napalagyan ko ng tulay, mga Mars. Ayan, oh. So, at least dito, ito yung pinaka-flooring ng bahay. Ayan. Meron pa ring parang 2 inch yung taas nitong floor bago itong semento na yan. Tapos, ito talagang mataas na talaga itong tulay na to. Talagang, na yan. Grabe na pag inabot yan. Papasok na dito sa loob ng bahay namin. So, ayan. Ayan yung purpose kung bakit pinalagyan ko ng ganyan. Kasi nga, para pagka ganyang bumaha, meron kaming dadaanan, di ba? Kasi ang hirap eh. Ayan, oh. Ang lambot ng lupa na yan. Pag nakabota ka, sigurado lulubog dyan. Diba? At buti na lang grass cut ko yung damo nung nakaraang linggo. Anyways, nakasaing na tayo mga Mars. Ayan. Ano yan? 4 na gatang. And then, magpiprito tayo ng Swift ham. Ayan. Tsaka itlog. Yan yung madaling lutuin. And tuyo. Eto mga Mars. So, buti na lang meron akong stock na tuyo. Yan, nag-i-stock talaga ako niyan for emergency. Tsaka minsan kasi nag-crave din ako sa tuyo. So, yan yung pinakamadaling lutuin ngayong tag-ulan mga Mars. Tapos, may noodles, diba? Para may sabaw. So, ayan. Lutuin ko muna yan for lunch. Ayan, nagpiprito na si Madam Jinky ng aming uulamin. Yan, yung Swift ham. Alam nyo mga Mars, kanina parang may nag-ikot dito eh. Pero nakahiga pa kasi ako, hindi ako kagad nakabangon. Yung nag-iikot, yun yata yung mga naniningil nung pasipsip. Kasi dito sa amin, hindi bababa yung tubig pag hindi yan pinapump or pinasipsip kung tawagin. So, naniningil dito sa amin para panggasolina dun sa tangke na magsisipsip ng tubig baha. Siguro babalik yun mamaya kasi nga hindi ako nakapagbigay kanina dahil nakahiga pa ako. So, ayun, thankful pa rin kami mga Mars kasi hindi inabot itong flooring ng bahay. Ang hirap pagka binabaha eh kasi syempre itataas mo lahat yung gamit mo. Tapos pagka talagang totally yung bahay mo madumi, diba? Kailangan mo linisin yung mga gamit na nabasa. Sobrang abala talaga. Kaya sana tumigil na yung ulan. Pero ayan, dumidilim na naman. Diyos me, yung mahabagin. Grabe mga Mars, hindi tumipila ang ulan. Diyos ko, ano ba yan? Mataas pa rin ang tubig. Ang oras, 3:00 na ng hapon. Pero hindi bumaba ang tubig. Ayan, oh. Mataas pa rin. Grabe. Buti na lang yung aso ko, na itaas ko yung bahay niya, oh. Na ipa-elevate ko. Pero kanina, nung binigyan ko siya ng food, dyan ako dumaan sa tulay, nakabota ako. Kain muna tayo ng snack, mga Mars. Ayan, meron kaming mga biskwit. Hindi nawawala ng mga biskwit dito sa bahay. Ayan, meron akong eggnog.
So, eggnog and Old Town coffee. Ayan. Coffee and creamer. So, sa mga gusto nito mga Mars sa SM, sa Save More, merong tinda ng ganito. Ayan. Masarap to mga Mars. Siyempre, kailangan meron tayong hot water. Itodo na natin mga Mars, yung isang pack. Ayan, dahil malamig ang panahon. So, isang malaking mug, yung aking baso ay tasa. Nga pala, alam ba ninyo mga Mars, etong tasa na to, ito pa yung binigay sa amin nung nagtatrabaho pa ako sa Saitel. Ayan o. Katibayan, ako ay dating nagtatrabaho sa call center. Ayan. Dati ako sa sa Saitel, sa sales account, Capital One. Ayan, umuusok-usok pa ang kape ni Madam. So, kanina, nabanggit ko sa inyo, di ba? Nagtatrabaho ako dati sa call center. So, balikan natin ulit yung kwento kong naputol kanina. Doon sa hindi nakakaalam, ako po ay nagtrabaho dati sa call center. Yan ay year 2012 hanggang 2015. So, ang pangalan ng company na pinasukan ko is yung nakalagay dito sa aking mug, Saitel. Ayan. Sa Capital One Credit Card Department. So, ang trabaho ko doon mga Mars is mag-activate ng credit card. Yung mga customer namin na tumatawag is from the US. So, kami makaka-receive ng incoming call and then i-assist namin sila kasi usually talaga ang purpose ng tawag ng mga tiga US is to activate their credit card. So, bago namin gawin yun, syempre, magbe-verify muna kami kung tama yung social security number nila, kung nagma-match doon sa screen, and some details or personal information nila, kung pareho doon, then, tsaka namin i-activate yung credit card. And then, after nun, doon na ngayon papasok. Pag na-activate mo na yung credit card, doon na ngayon papasok yung upselling. Ang binebenta namin doon, mga Mars, or ang ino-offer namin doon is life insurance. Life insurance. So, hindi kami nag-hard sell. Bawal doon mag-hard sell. At saka may mga bansa na hindi ka pwedeng mag-offer ng mga ganon, life insurance. Minnesota yata. Nakalimutan ko na, sorry. Pero may mga bansa na hindi kami pwedeng mag-offer ng life insurance. So anyway, ayun, alam nyo ba na ang first job ko talaga is doon sa Saitel, call center agent. Yan yung masasabi kong talagang trabaho na pinasukan ko na talagang para akong dumaan sa butas ng karayom. Kasi, nung naghahanap ako ng trabaho noon, wala nga akong ibang background na work, diba? So, lakasan ng loob. Ang dala-dala ko is yung katibayan na ako ay nag-aral ng kolehiyo. Ayan, nakatungtong naman tayo ng college. Natapos naman natin yung third year college sa Fatima University. Dahil ang kursong kinuha ko doon is nursing. So, ang dala-dala kong bala para sa pag-a-apply is yung natapos ko, yung narating ko sa kolehiyo. Other than that, wala na. Kasi wala nga akong ibang trabahong pinasukan, kundi yung palang nag-a-apply ako bilang isang call center agent. So, ayun. Akalain nyo ba naman, syempre call center agent, ano pa ba naman ang labanan dyan? English. Basta sa naaalala ko, tinanong ako nung pinaka-manager ng Saitel, yung nag-conduct ng yung sa mga mag-a-apply ng work. Tinanong niya ako, ang tanong niya sa akin in English is, kung meron daw sa aking tatawag na customer at siya ay bulag, paano ko i-offer dun sa customer na bulag na kausap ko over the phone na kailangan niyang bumili nung binibenta kong red
scarf. Diba? Paano ko sasabihin dun sa kausap ko over the phone na bumili ka ng red scarf? Bulag siya. So, eto na. Hindi na malaman ni madam kung ano isasagot. Pero, alam mo yon, kahit pabarok-barok, sinagot ko, winay ko. Basta in English, ang sinabi ko sa kanya, doon sa manager na nagtanong sa akin, sasabihin ko sa kanya, yung ino-offer ko, it doesn't matter naman kako kung anong kulay pa yan. Pero actually, it is a red scarf. Pero it doesn't matter kung anong kulay. As long as kung bibili ka at ibibigay mo sa mahal mo sa buhay, like your mom, surely maa-appreciate niya kasi maganda to. And magagamit niya pagka halimbawa meron siyang mga lakaran. Kasi ano siya, elegante. Yan, ganyan. Basta yun yung sinagot ko. And since hindi naman ganun kabongga yung ating sagot, at least, I tried my best na sagutin yung tanong nung manager. And then, so, pagtapos nun, lahat ng mga natapos ng interviewin, punta na kami sa isang gilid, iniintay na lang namin yung result. And ayun, sinwerte naman tayo, nasama din sa mga nakapasa. Pero hindi lang yun hindi lang yung interview na yun kasi may mga may mga exam pa sa online exam, ayun. Tapos may mga written din. Kaya tapos meron pang mock call na tinatawag. Ewan ko kung familiar kayo doon. May mga mock call pa. Diyos ko, anong malay ko doon, hindi pa nga ako nagtatrabaho sa call center, di ba? Paano ko i-weigh yun? Pero Diyos ko, sige na, nandun na rin lang ako. Sa kagustuhan ko talagang makakuha ng trabaho. Tapos, meron pa dun yung mga situational, yung para bang makikinig ka. Tapos, merong nag-uusap. Tapos, after nung parang situational na yon, doon na ngayon papasok yung mga tanong. Siyempre, tinitingnan nila kung naintindihan mo ba yung pinakinggan mo. Ano bang masasabi mo doon sa sinabi nung isa? Ganun. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Tapos ito pa, nung natanggap ka na, meron pang nesting period na tinatawag. Alam mo yun, yung para bang meron pang 2 weeks na oobserbahan ka while nandun ka na, bago ka nila ilagay sa floor na tinatawag. Bago ka mag-calls, yan. So, ganun, ang hirap. Parang inabot ka na nga yata ng 2 buwan under observation ka pa kung talagang ikaw karapat dapat na mag-receive ng call Pero ayun nga, awa ng Diyos na anuhan ko naman. Nalampasan ko naman yun. And then, ang maganda doon, kasi ako pag nagtrabaho, sa experience ko gusto ko talagang tutok ako, talagang devoted ako. Kaya doon ko naranasan, yung na-hit ko yung goal na tinatawag. Meron silang tinatawag doon na goal, yung incentive. Na-hit ko yun, tapos napasama ako doon sa mga agent na ipinasyal sa Palawan. Pinasyal kami sa Palawan, 2 nights and 3 days. All expenses paid ng company. O, diba? Ang saya. Yung ibang agent kasi, ang ginagawa nila, parang by commission kagad yung kinukuha nila Ako hindi. Kung ano yung binibigay na target ng company, yun yung sinunod ko, yun yung ginawa ko. Hindi naman kasi dahil din sa pera-pera kundi gusto ko makita ng company na as agent, ginagawa ko yung trabaho ko. Alam mo yun. Tsaka isang karangalan din na mapasama sa ganun. Alam mo yun. Para bang, nakakatuwa pa naman yung mga kasamahan ko, mga supportive sila. Sabihin nila, oy, wow, Gina, Jinky, ang galing naman. Wow, ganyan. Alam mo yun, katuwa. At saka ang saya talaga ng experience. Iba yung happiness na, alam mo yun, na napasama ka sa ganun. Ayun lang, na-share ko lang naman sa inyo. Tapos, actually, inabot ako doon ng 2012, diba? Kulang na 4 na taon din. Kasi sa natatandaan ko, 2015 ako lumipat dito Kung hindi kami nalipat dito, siguro hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Saitel. Kasi maganda naman yung company. Tsaka may ilang mga kasamahan ako na nakikita ko sa FB.
nagtatrabaho pa rin sila doon. Talagang ganun sila ka-loyal sa company. Kasi maganda rin naman talaga ang Sitel. So, ayun, siguro kung hindi ako nalipat dito, doon pa rin ako. Kaya lang, siguro, talagang, alam mo yon, tinadhana na, ayan, mapunta ako dito. Ayan, kasama ko yung mga bata. Sabi ko nga siguro kung nakatapos ako ng college, ng nursing course na kinuha ko, siguro wala ako ngayon dito. Siguro nasa abroad din ako. Kasi di ba yun naman din ang, Diyos ko, ayoko magpaka-impokrita. Nag-aral ka ng nursing. Siyempre, magkano ba ang sweldo dito, di ba? Hindi ko nilalahat, ha. Pero, di ba, kung may mga anak ka at gusto mong ibigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan yung mga anak mo, syempre mag-a-abroad ka na. Kumbaga parang isasakripisyo mo na yung kaligayahan mong kasama sila. Basta ikaw, kahit nasa malayo ka, mabigyan mo ng magandang edukasyon or magandang buhay yung mga anak mo, di ba? So, ayun, kung siguro nakatapos ako, I think wala rin ako dito. Pero, ayun, ang ginusto siguro ni Lord na dito ka para kasama mo yung mga bata, may titingin sa kanila, and thankful naman ako dahil syempre si Daddy Les napakasipag na tao and good provider. So ayun lang, na-share ko lang naman sa inyo mga Mars kasi wala akong ma-vlog kasi di ba bumaba. Ay, ewan ko. So, maya-maya mag-aasikaso na ako ng hapunan namin. Tingnan ko kung anong mailuluto ko. Sana bukas okay na ang panahon. Kahit ngayon, sana wag nang umulan para bukas makapamalengke na ako. Sa ano nga pala, today is 25, July 25. So, sa 27, naka-schedule si Dude at si Liam magpabakuna. Flu vaccine. Kasi nakita ko dun sa sa bilang ng mga kaklase ni Dude, nasa 40 plus sila. Tapos si Liam naman nasa 26 sila. So ang dami, 'di ba? Pag isa doon, 'di ba, nagkaubo or sipon, hawa-hawa na 'yun. Although kumpleto naman yung mga vaccine nila, pati yung kanilang ano tawag diyan, yung anti-COVID, kumpleto rin yung bakuna nila. Pero, syempre, gusto ko, di sila magkakasakit, syempre. Kaya, pababakunahan ko sila ng flu vaccine. So, yun lang mga Mars. Update ko kayo mamaya. Tignan natin kung makakapagtuloy pa ako ng aking vlog. Good morning, everyone! Andito po si Liam. Hi, Liam. How are you? Good. You're doing okay? Kamusta yung vaccine mo? Good. Okay lang? Pakita mo sa kanila yung vaccine, yung bandage mo. Yun. Ayan. Nagpabakuna sila kahapon ni Kuya Dud ng flu vaccine. Tapos, anong tawag nito? Ako naman nagpa-blood chem. So, ma-share ko lang sa inyo, mga Mars. Diba, nabanggit ko sa inyo nung huling vlog natin na, ayun nga, magpapa-flu vaccine sila. Since nandun na rin ako, sumabay na ako magpa-blood chem. So, yung flu vaccine, ang isang turok, kada ulo is 1,400. So, dalawa sila, di syempre 2,800. Tapos, ako nagpa-blood chem ako. Parang nasa 1,400 din yata yun sa akin, or 1,300. So, ayun. Yung blood chem ko, since kahapon namin yun ginawa, wala pa yung, actually lumabas na yung result, pero kukunin ko na lang dun sa doktor sa Monday. Today is Sunday, bukas Monday. Pero nung nandun ako kahapon, in-advise sa akin ni Doc, since nandun na rin lang, nagpakuha na ako ng blood chem ko, in-advise niya sa akin na magpa-ECG na rin. So, nagpunta ako sa infirmary, yung malapit ditong ospital, tapos nagpa-ECG na rin ako kahapon, and nakuha ko na kagad yung result.
So, 200 nga pala ang ECG dito sa amin. So, yung result, isasabay ko ng dadalhin bukas pagkuha ko ng result ng aking blood chem. Para mabasa ni Doc, malaman niya kung okay lahat, normal lahat. So, ayun ating ginagawa para sa ating sarili, lalo na kung tayo ay may history ng mga, alam niyo na, diabetic, or yung mga sakit sa puso. Ayan, syempre, mainam na rin talaga yung nagpapa-check up. So, sa amin, ang tatay ko, meron siyang ano sa puso. Actually, yun yung kanyang ikinamatay, yung sakit sa puso. Hindi naman actually, atake yung nangyari sa kanya eh. Parang, hindi ko alam kung hindi siya nakainom ng gamot noong time na yon or what. Kaya, talagang mainam yung nagpapa-check up talaga sa doktor para nakikita natin, monitor natin yung ating health. Anyway, so ayun nga mga Mars, naputol yung ating vlog nung nakaraan. Diyos me, yung mahabagin kasi nga 'di ba bumabagyo. So, yung bagyong Karina, nangyari yan nung Monday or Tuesday. Yung bagyo na yan. And today is Sunday. So, mag-iisang linggo na siya bukas. And update ko lang kayo doon sa baha namin. I mean, yung tubig sa harap. Okay. Asan ba yung aking tsinelas? Okay. So, ayan mga Mars. Isang linggo na bali bukas. Ayan. Hanggang ngayon, may tubig dito sa amin sa harap. Buti na lang dito, hindi humupa na. So, nung kasagsagan ng bagyong Karina, ang tubig, sumampa siya dito. Pumantay, dito, sa gutter na yan. Pumantay siya dyan. Yung tubig na yan, pagka pumantay na dyan sa gate na yan, yung lalim na yan, actually, papunta dun sa may labasan, palabas, malalim mga Mars. Abuti ng hanggang hita. Mababa kasi dun sa may pagliko papunta sa labas. So, yan ang hirap. Kaya ngayon, dun kami sa likod bahay dumadaan. Kasi hindi kaya ng tricycle pumasok dito. Kahit jeep, malalim pa rin kung jeep. Kaya sila dun baka sa likod dumaan bukas, Monday. So, ayun yung aking dog. Ayan, safe na safe siya sa kanyang kulungan. Tignan nyo naman, yung bahay niya nakasilong sa puno. Sadya kung itong puno na yan, pinatrim ko na yan, yung lumalapit dito sa may pinaka kawad, pinaputol ko. So, sadya kong pinaganyan, parang payong ang style, para nakaalilim si Panbo. Dami namin basura, oh. Hindi nakakapunta yung, yung taga-pick up ng basura namin kasi nga, malalim yung tubig dito sa may harap. And tignan nyo naman yung aking halaman ng sili. Nalagas ang dahon. May natirang isang bunga, iisa. Nasalanta rin siya. Ito yung inaabangan ko mga Mars. Kasi alam ko ano to. Puno ng avocado. Tatandaan ko yan kasi vinlog ko pa yan hindi ko makakalimutan yan. Naghagis ako ng buto ng avocado. Tapos nung minsan parang gagamitin ko tong hose. Magdidilig ako or something, kukuha ko ng tubig. Nakita ko yung pinepwestuhan ng puno ng avocado. May buto. Yung buto ng avocado, meron siyang usbong ng dahon. Kaya hindi ko makakalimutan. Avocado yan. Diba? Minsan talaga yung hinagis mo lang, yun pa yung tutubo Kung ano yung pinag-ingatan mong itanim, yun ang ayaw tumubo. You're done eating? Ha, baby love? I'm done eating. Cereal yung kinain niya Pinainom ko siya ng gamot. Ito yung nireseta sa kanya, meron din kasi siyang konting ubo. Cerlatus. Sorry, yan. Cerlatus syrup. Expectorant, decongestant, antihistamine. Okay?
3 times a day ang inom ng gamot mo, anak, ha? Okay. I love you. I love you too. Okay, so ako naman magkakape na mga Mars. Meron ako dito Essenso Coffee. Ayan, 3 in 1. Yung isang klase ng Essenso mga Mars, kulay dilaw. Yung kulay dilaw, yun ay 2 in 1. So ito 3 in 1. Meron tinda nito sa SM Save More. You can check out sa Save More, mga Mars. Meron din ito doon. Kahit yung Old Town Coffee, kaya lang, yung Old Town Coffee na nakita ko doon sa Save More, maliit yung stick niya. Anyways, kahapon nag-order kami ng Angel's Pizza. Kalasa ng Angel's Pizza. In-order namin to sa Uncle Brando's. May natirang isa. Ayan ang aking almusal. So, ito. Ayan Pin-remote ko pa ang Uncle Brando's. Stone Baked Pizza. Ayan, sarap. Ang presyo mga Mars, $299 ang isang box. Pwede na, masarap siya. Sa totoo lang, nakailang order na kami nito. Ano siya, masarap. Ayan. Iinitin ko sa microwave. Hindi siya nalalayo sa lasa ng Angel's Pizza, yung best seller nila. So anyways, habang iniinit ko yung aking pizza, ayan, nagsalang ako ng labahin. Dahil maganda ng panahon, labadami labango ang madam. Ano yan mga Mars? Mga tuwalya. Ayan, 3 piraso ng tuwalya.